Hello. Magandang hapon po sa inyo, sa ating kagalang-galang punong bayan, Mayor Nini Bainto, sa ating pong masipag at napakabait na congressman, Sir Leandro Ligarda. Sa ating pong mga kapatid sa tungkulin, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang masasabi ko po sa mga bagay na ito, bago po nangyari ito, ay kami po malimit mag-usap, hindi po kalaro ka po. Sapagkat ng pong araw ng Miyerkules ay kami po ay nag-usap na sinabi po na sa akin na busy at tayo po ay mayroong pagpupulong tungkol sa 200K. Okay. Madalit sabi po, sinabi niya sa akin na bigyan na ako ng hanggang alas 10. At pagkatapos ng alas 10, tatawag ako sa inyo. Madalit sabi po, alas 5 na po ng hapon hindi natawag. Minarapat ko po ako tumawag sapagkat marami na po mga kapitang nangungulit sa akin. Sa kabila po na ang sagot niya ay hindi rin natapos ang pagpupulong sa Kapitolyo. Kaya sinabi po niya sa akin na bigyan mo ko ng bukas ulit ng hanggang alas 10. Inintay ko po ang mga bagay at oras na sa kanyang sinabi. Sa kabila po noon ay wala rin natupad. Nang ulitin ko po sa kanya ng 24 nitong buong pangkasalukuyan, pista po ng Halangyon. Sinabi lang niya sa akin ng umaga, Ibisi, pasensya ka na, hindi kasama ang Taal at saka ang Nasugbo. Ikaw ay sir, mawalang galang na po. Ano po namang kadahilanan at hindi napasama ang aming barangay, gayon din pong Nasugbo. Kapitan, tatapatin na kita. Sa padalawang pagtawag sa inyo ni Gobernador na hindi na kayo nakadalaw, ay nagtampurarot ang gobernador sa hindi niyo pagkadalaw. Ibig sabihin po, yun lamang ang dahilan. Para po namang napakababoy yata. Ang unang-una po, pinaabot ko po sa inyong pangalaman, lalo higit po dito sa aking mga kapatid sa tungkulin sa Taal. Hindi po ako nakipag-coordinate sa kanila kay Gobernador. Ang nakipag-coordinate po dyan ay si Kapitan Bert. Siya po ang nakikipag-usap. Gayong mo bang po, ako po naman ipalipasay sa akin po mga kasama, kilala nyo ang aking kulay, lalo higit ang aking pangalan. Ang hindi ko po ay oo, ako po ay nasunod din. Kung bagaman po ako ay Pangulo, ay ako'y sumunod din. Kaya lamang, sinabi ko rin po ito kay Mayor, para kung ang mga kapitan ay kinakailangan sa Kapitolyo, pumunta, sinabi ko nila, abay walang problema. Siyempre, kailangan ng mga tao yan. At ipinaabot alam ko din po sa inyong mga kasama na yun po sinasabing na pinipigilan ni Mayor at pinipigilan ni Congressman Leandro, wala pong katotohanan yan. Sapagkat ang alam ko po na may open sila sa mga bagay na yan. At ang isa pa po, matapos po yung bigayan na hindi makasama, lumalabas din po na kami daw po ay hindi nagsumiti ng mga requirement. Sa madalit sabi po ay sa maniwala kay Chente, pag hindi po pang-tatlo, kami po ay pang-apat. Nang tumawag po sa akin yung aming sekretary sa Liga, si Teresiel, sinabi niya, ABC, last day ngayon, alas 3. Alauna po, tinakbo po ng halating oras lamang ang Batangas. Madalit sabi po ng aking kung maipasa, okay. Pero wala po naman silang binigay sa amin na receiving copy. Pinagmamastag ko din po naman yung mga iba na mga ABC, wala din po naman binigay na receiving copy. Kaya po pagkatapos po noon, kami po ay umuwi na. Ito pong mga dalawang araw na nakaraan. Ito pong aking pisa naman, siguro may kilala nyo si asawa ni dating Kapitan Totoy ng Barangay Lagile. Iyon po ay hanggang sa kasalukuyan. Yan po ay empleyado rin niya ni Gobernador Vilma. Napapunta po siya sa amin. Hindi ko nga po alam na sabi niya, Pisang, baka ikaw may binibintay niya. Alam ko na ikaw may binibintay niya apartment. Ay di madalit sabi po, ipinakita ko naman yung aking ibinibintang apartment. Halos kami nga po ay nakasundo. Pagkatapos po ng mga bagay na kami magkasundo, so doon sa apartment kong ibinibinta, ay nabanggit niya. Anong nangyari sa iyong buwan? Sa inyong 200K, kakapisang parang malabo yata. Ay siya, baka ako ay makakatulong. Ay kakoy siya, di sabi ko siya, salamat mga pisa ko, okay matutulungan. Binulit ko ba sa kanya? Alam ko, ikinatulong, ilubos-lubusin mo na bilang tayo pagpisa. Oo naman, natutulong ako ba ang ibang tao, ikaw pa naman. Yun po ang maliwanag mga kasama. Madalit sabi po nung kinabukasan,
ng gabi, kami po ay may paliga. Tumawag po ulit siya sa akin. Sabi siya, number 10, nasaan ka? Ako nandito ko sa cover court at kami may paliga. Ay siya, lumabas ka dyan, tadaan dyan si Kapitan Judy na si Iran. Bakit? Ay kayo pumunta dito sa bahay at ako ay mayroong gumawa ka ng sulat at pipilihan ng ilang kapitan. Ay kaya hindi. Kung yun ang tama ay para makuha ang chiki eh. Ay sinabi pa niyo sa akin na hindi okay na ang chiki. Hawak nga nung ating isang tao doon sa Kapitolyo. Ito ko siya, maraming salamat naman kung hawak na. Gumawa po kami ng sulat, nagpirmahan ng ilan nating mga kapitan. Sa amin pong paniniwala na talagang totoo yung sinasabi niya. Unang-una siya doon nagtatrabaho, ikaw ay siya na may alam ng coordinator talaga ni Gobernador Melba Santos. Subalit siya hanggang sa mga pagkakataong ito, wala pa rin itong nagaganap na katotohanan. Yun po ang maliwanag mga kasama na parang nalabas pa na wala nang parang nangyaring chike, ikaw ito maliwanag, ikaw ito. Pero sana naman, paniniwala ko naman hanggang sa mga oras na ito, dadating at dadating. Hindi nga lang, sabi nga ni Bukalang Report na hindi lang pula ang masabi kung kailan. Yun po ang maliwanag mga kasama. Yun po ang buod na pangyayari. Kaya yun po aking sinabi, yan po ay walang dagdag at walang kabawas-bawas. Yes, sir. Ito po. Magandang hapon to sa ating lahat, sa ating mahal na Congressman Leandro Ligarda Libiste at sa ating Mayora Bainto at sa lahat ng mga kapitan na lubos na nalulungkot dahil nga sa usapin ng 200K na inaasahan ng mga kapitan ng dalawang bayan ng Taal and Nasugbu. Yung issue ng 200K na pangyayari, hindi ako natawagan ng mga staff ng Bukal, Bernal Rocaport. Nalaman ko kasi yan kasi 23 ng April 23 ng hapon, nabasa ko sa GC namin, ng mga EBC ng buong Batangas. Nabasa ko doon yung tungkol sa event sa April 24. Yung pala, magkakaroon na ng pag-release ng 200K sa bawat barangay. Ngayon, na ginawa ko ngayon, tinanong ko tumawag ako sa staff ng Bukal Fernan. Ang sabi nila sa akin, Kap, hindi ka ba, wala pang natawag sa iyo? Sabi ko, wala naman. Sabi kong ganon. Kaya ang sabi nila, kakausapin daw nila si Bukal kung bakit ang Nasugbu ay hindi tinatawagan. After nun, hindi na naman ako nag-usisa pa kung bakit na hindi kami nabigyan. Nung 24 ng umaga, tinawagan na ako ng Bukal Fernan. Ang sabi sa akin, EBC, hindi ka nga ba nakasama sa bigayan hindi ka pa tinawagan yung tungkol sa 200K? Sabi ko, Bukal, wala po. Ang sagot niya naman sa akin, pasensya ka na, hindi kami nag-ayos niyan. Bayan mo at gagawa namin ang paraan niyan, tatawagan kita. Yun lang po, natapos po yung event, wala nang tumawag sa amin. Tapos yung issue ng tungkol sa kami ay pinigilan ng congressman para hindi pumunta doon sa event. Saka ang mayor, walang issue na kami ay kinausap nila. Nalaman lang nila, nakita nila doon sa video na bakit wala ang Nasugbu sa Taal. Sabi ko, hindi po namin alam yon. Yun lang po ang nangyari. Tapos ngayon itong mga afternoon, may mga tumatawag naman sa aming mga kapitan, sa ilang kapitan na lumalapit ng mga tao na tutulungan daw
ng mga taong lumapit niya sa aking mga kapitan. Siyempre, yung mga kapitan tumawag sa akin. Ang sabi ko, huwag kayong magtiwala dyan, mahirap yan. Siyempre, ang susundin lang natin kung ano yung itinawag, sasabihin sa atin ng Bukal Rocoport, doon lang tayo. Yun lang po ang dapat nating paniwalaan, sabi ko sa kanila. Hanggang kanina yata parang may tumatawag pa rin na mag-aayos sa aking mga kapitan. Sila daw ang bahala para lang ma-release yung 200K. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Hello. Matapos po mapakinggan natin ang ABC ng Nasugbo na talagang ng mga kapitan din po ng Taal. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kasama natin sa katungkulan. Ako po ay isang magpapatunay na kasama din po kami na nagpunta sa Batangas ng petsa ng 22 para lang po ipaalam na ito po ay para sa pangkalahatan na kasama namin sa bayan ng Taal. Na ito po ba ay sisigundahan ko lang din po ang sabi ng aming ABC, Berting Marceliana. Sa katotohanan na ito ay maraming mga nagtatanong na mga kabarangay namin, mga estudyante, magulang, na umaasa sa sinabing pinangako ng ating presidente na ito ay mabibigyan. At kami naman po bilang ina at ama ng barangay ay umasa na gumawa rin kami ng paraan na kami pumunta doon para sa pangkalahatan, hindi sa pansarili lamang. Ngunit, ang sinabi po doon sa amin ay talagang kami po ay magpapatunay sa sinabi ng aming ABC na ito po ay sinabi namin doon, kami po ba ay makakaasa na mapapasama kami sa dadating na Biyernes sa pagdating ng ating Pangulo sa Batangas. Ngunit, ang sinagot sa amin, papangalawahan ko ulit ang sinabi ng ating ABC na ito po daw ay makukuha pero hindi alam kung kailan. Yun po ang talagang tunay na sinabi po sa amin doon ng mga tao ng ating gobernador. Sana wag niyo pong mamasamain na bilang isa, ina ng barangay at ama ng barangay. Dahil kami po nakamukha sa aming mga kabarangay. Kung hindi po namin to kung hindi po naman po namin ito ibibigay sa aming mga kabarangay, kami naman po ang walang muka na may haharap. Bilang sabi po nga, sila po ang nagsabi sa amin na isa doon, hindi ko na siguro para kung sino siya, na ang sabi niya sa amin, hindi kami ang magdidesisyon dahil sekretarya po niya ang nagsabi sa amin noon dahil merong mas nakakataas na sila po ang magdidesisyon. Yun po, at yun po ang talagang pawang katotohanan sa aming pong paglakad doon. At kami po ay nakausap din po ng aming Vice Bert De Leon, si Rocoport, na ang pagkakasabi po niya, gagawan natin ng paraan na para mapabigay sa inyo ang nararapat na para sa inyo. Sana lang ang pakiusap namin kung ano yung sinabi niyo sa amin doon ay hindi naman sana kami po ang lumalabas na hindi nagsasabi ng totoo. Yun lang po. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa ating punong bayan, Mayor Attorney Nene Mercado Bainto, ma'am, sa ating Congressman ng 1st District, Congressman Leandro Ligarda Libiste, sa aking mga kasamahan ng mga kapitan na naririto ngayon. Siguro po naman na hindi ligid sa ating kalaman ang pronouncement ng pinuno, presidente ng Liga ng Barangay ng buong Batangas na si Board Member Fernando Rocoport, na inaakusahan niya ang ating Congressman ng 1st District na pinipigilan niya
ang pagpunta ng ating mga kapitan sa Kapitolyo upang kunin yung ayuda. At di umano, ayon sa kanya, ay namumulitikan ng maaga. Pero sa tingin ko naman ay napakalayo sa katotohanan ang sinasabi ni board member. Kontra doon sa sinabi ng ating ABC na siya mismo ang nakasaksi na tampo dahil sa dalawang patawag ni Governor ay hindi nakapunta ang mga kapitan ay tampo. Kaya positive na talagang tampo, kaya siguro tayo ay hindi pinatawag. Sa kapaintulutan ng dalawang ABC na narito, at siyempre sa mga kasamahan natin narito ng mga kapitan, ay iminumungkahi ko po para mapatunayan natin na walang kasalanan, wala hindi hinihimok ng ating congressman na huwag pumunta sa Batangas para kunin ang ayuda. Ay aking pong minumungkahi na sana sa pagsangayon ninyong lahat ay maimbita lahat sa Kongreso itong 84 na ABC kasama ng mga kapitan upang patunayan na ang ating congressman ay walang sinasabi na huwag pumunta sa Batangas para wag kunin ang ayuda. So yun lamang po at maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating pong minamahal na Mayor Nene Bainto, Mayor ng Taal, sa ating Governor, sa ating Congressman na si Congressman Leandro Legarda Libiste, sa ating mga ABC, sa lahat ng mga kapitang nandito at mga bisita. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po tungkol sa 200K na sinasabi ng gobyerno ni BBM. Ito po, nung nalaman po, hindi lamang po sa Bayan Tal, siguro buong Pilipinas, talaga naman po medyo nagpaalad ng damdamin ng mga kabataan. Dahil nga po, biro mo, yan po ang 100,000 diyan ay para sa educational. Dito tuwang-tuwa na po mga bata. Saka magkakaroon pa po ng counting project na kung ano man sa 100. Natuwa po ang lahat ng barangay. Ito nga po, yung katulad sa amin, sa Barangay Tiara Alta, nasabi ko nga po ito sa mga magiging recipient ng 100K educational assistance. Tuwang-tuwa po ang mga bata. Kaya naman po, yung pangyayaring ito ay talagang medyo malungkot. Dahil nung pong time na magkakaroon na po ng payout o pag-release ng cheque sa Kapitolyo ng Batangas, medyo nalungkot po kami po mga taga-bayan ng Taal, mga kapitan. Dahil nga po, nalaman po namin na hindi raw kasali ang bayan ng Taal, kasama po ng bayan ng Nasugbu, na hindi mapapasama sa payout. Hindi nga ho namin malaman kung anong dahilan. Kaya ang ginawa po namin, kahit papano po, gumawa po kami ng ika ngayon nung kami nasa panic mode. Kami po ay nag-usap-usap ng ibang mga kapitan at tumanap po kami ng solusyon. Ang amin pong napag-solusyonan magpunta po kami ng Kapitolyo para amin pong itanong kung ano man po ang nararapat na gawin, kung paano namin makukuha yung 200K na yon. At bilang respeto naman po, bago po kami nagpunta sa Batangas, Kapitolyo, kami po muna humingi ng basbas sa aming mayor, Nene Bainto. Siyempre po, bawat galaw namin, kailangan malaman muna ng aming mayor na kami, Mayor, may lakad po kami po pupunta doon. Wala naman pong atubili, wala naman pag-atubili na sabi, sige, magpunta kayo at payan mo para sa kapakanan ng ating mga kabataan. Madalit sabi po, wala naman sinasabi sa amin si Mayor na huwag kayong pumunta. Nagpunta po kami dahil may basbas po ni Mayor, pinapunta po kami. Yun nga po, kami ngayon nagpunta doon, nasabi na gagawa nga po ng paraan na yan po sa lalong madaling panahon ay mapapabigay ang inyong iyan. Kaya nga lang po kami po nalulungkot dahil hanggang ngayon wala pa pong naibibigay. Hindi po namin malaman kung ano po bagang gagawin namin para ma-release yung 200K na yan. Samantalang yan naman po na pronouncement po ng gobyerno na para sa lahat
buong Pilipinas. Yun lamang po, pinapasubalayan ko lamang po na hindi naman po kami pinipigilan ng aming congressman, lalo na tigit po ng aming mayor. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Isang magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat at syempre po sa ating kagalang-galang Congressman Leandro. Ang isa lang naman pong issue dito ay yung hindi po kasi kami nakasali sa imbitasyon po sa release on the April 24. So ang karapit bayan namin naka-receive po ng text from the OPG daw na may release na po on April 24. So in fairness po sa aming mga kapitan, yan po yung matagal na na-prepare po namin ng aming mga documents. Nakapag-comply po kaming lahat and then we were able to submit. At napakalaki po ng sakripisyo rin dito at hirap ng mga secretaries namin. So naisubmit po namin lahat po yan. So ang amin lang pong pinagtatakhan dito, syempre, yan naman po ay national. Alam na po ng kapakalahatan ng aming mga kabarangay. Wala po kaming na-receive na invitation na kami po ay makakasama on 24. So, kami po ay nagkasundo, ang mga kapitan, nagpunta po ang ilan sa amin last April 22, doon po sa Kapitolyo. At maraming salamat naman po at maganda ang pagtanggap sa amin. Kaya lang po, ang tinanong namin po dito ay bakit po hindi kasama ang Taal? Ang makakasagot na lang daw po niyan ay ang OPG. So, maghintay na lang po kami ng kasagutan from them. So, kaya lang po, ang nakakalungkot po dito habang nanonood kami sa mga videos na nakaka-receive ang lahat ng kabarangay, kami po ay walang nare-receive. Hindi naman po ito para sa aming mga kapitan. Ito po ay para sa mga residente namin, lalo na sa mga estudyanteng umaasa po doon sa mga educational assistance at sa ibang proyekto po ng barangay. So, ang amin lang po dito ay sana naman po ay maibigay pa rin po sa amin yung 200,000 kasi po marami po ang makikinabang po dito at maraming salamat. Ano po, una Diyos po, lingid po sa lahat naman ang nangyari sa bansa natin, sa Pilipinas. Malinaw naman na talagang ipinababatid ng ating Pangulo na mabibigyan ang lahat ng barangay ng 200 na sinasabi. So hindi naman tayo mga bata pa para tayo ilinlangin o yabangin. Tayo po na may nanunungkulan lang para sa ating kanya-kanyang barangay. Kaya ano po bang dahilan para tayo paglaruan pa? Mabuti nga lamang na andyan at may nagtataguyod sa atin, unang-una ang ating congressman na si Sir Leandro Legarda Libiste. So, kaya sa nakikita natin, huwag naman saan tayong gawin pang gagong taga Batangas. Tayo na may bababait na tao, handang makipagtulungan. Alam, masakit sa ating damdamin, tayo nanunungkulan ng totoo. Huwag naman natin tayo pagamit pa. So, salamat sir sa inyong pamumuno at kayo dumating dito sa bayan ng Batangas. Nawa, bigyan pa kayo ng mahaba pa buhay at nang sa ganon, ang bansang Pilipinas ay maging totoo sa takbo ng panahon at maging lingkod bayan ang lahat na maaaring maglingkod dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po sir sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapitan na nagpahayag ng kanilang karanasan ukol sa bawat barangay makikinabang program. Tayo po ay live din ngayon sa Facebook at may iilang mga natanggap tayong katanungan. Ang isa po ay ano naman po ang tugon natin sa pahayag ni ABC President ng Batangas na si Fernan Rocafort. Para ko lang pong linawin sa lahat ng mga nanonood, si ABC President Rocafort ay ABC President ng Lipa City. At ang 84 barangays na
hindi sinama sa programa nung Biyernes ay hindi naman Lipa City. Kaya baka ang akala po kasi ng iba, si Rocafort ay kumakatawan para sa 84 barangays, pero ang sakop niya bilang ABC ng Lipa ay Lipa City, at siya po ay pinili din para paglingkuran ang buong Batangas. Pero narito nga po tayo kasama ng mga kapitan ng mga bayan na hindi nabigyan ng tulong ng Biyernes, at ako po ay nagpapasalamat sa kanila na galing na po sa kanila mismo ang impormasyon na ito. Dagdag ko din po tungkol sa isa ko pang na-post ngayon sa Facebook, kung pwede pong i-flash sa screen ito. May iba pang bayan sa aking distrito, ang unang distrito ng Batangas, na nakasama naman sa programa nung Friday. At sila po ay kinontak ng Kapitolyo at gumawa po ng bagong group chat ang Kapitolyo para sa kanila. Ang nakalagay po sa kanilang group chat, ang gumawa ay staff ni Governor Vilma, at ito daw po ay para po muna sa 6 na nandito sa GC na to, at nakalagay din po dito, iwasan po ang mag-screenshot. Pero ang lumalabas po dito, talagang hindi isinama ang dalawang bayan sa programa noong Biyernes. At nais ko lang pong malaman bakit hindi sila isinama. Meron din pong nagsabi na baka hindi kumpleto ang naisumite ng mga bayan na ito. Actually, meron din pong ibang komunikasyon ang Liga ng Barangay ng Batangas tungkol sa submissions ng mga barangays ng bawat bayan. At sa komunikasyon na ito, nakalagay doon na kumpleto ang submissions ng mga barangays ng Nasugbu at Taal. Ang 84 barangays ay nakapag-submit na ng kanilang requirements noong April 17 pa. Ang ibang mga bayan ay hindi pa nga kumpleto noong April 17 at hinabol pa ang requirements ng iba. Pero ang mga kasama natin ngayon ay mismong pumunta ilang beses sa Batangas City para isumite ang kanilang mga requirements, at in fact, meron din resibo ang ating mga barangay officials patungkol sa submission nila ng requirements sa Kapitolyo. Kaya nais ko lang linawin lahat nito para lumabas po ang katotohanan. Dahil ba hindi na isumite ang requirements, kaya itong 84 ay hindi na isama? Hindi po totoo. Dahil yan nga po ay may komunikasyon nga na sila ay nakapagsumite bago pa ang iba. Isang linggo pa bago ang April 24. Meron bang pumigil sa kanila? Wala pong nagsasabi na may pumigil sa kanila. Pero ang pinaka-punot dulo po ay hindi po sila inimbitahan. At ayon po sa pahayag ng iilan sa ating mga kasama, nung nagtanong sila, sinabihan pa sila na hindi sila kasama sa April 24. Ayaw ko pong buksan ang issue na walang solusyon, kaya nabanggit ko nga na po kanina na
ang ating mga kasama dito ay magsasubmit na ng kanilang mga requirements direkta sa Malacanang kung saan nanggagaling ang pondong ito. Siguro naman hindi dapat magtagal pa ang pag-release ng mga cheque at ito po ay ipinangako na ibigay sa lahat ng 1,078 barangays ng Batangas last Friday. At habang naghihintay ang ating mga kabarangay, ipinangako ko din po sa kanila na aabonohan ko na lang po ang ayudang ito dahil nahihiya naman po ako sa kanila na may ipinangako para sa kanila, nag-expect po ang kanilang mga barangays, ayoko pong maapektuhan ang kanilang mga barangays. Pero beyond solving the issue for the 84 barangays, sa tingin ko po kailangan solusyonan ang issue na ito para sa kaalaman din ng buong bansa. Kasi ang Batangas ang unang binigyan at dito nagkaroon na ng problema. Paano pa sa ibang mga probinsya? Kung isatabi lang natin ang issue nito, baka mauulit pa sa pamimigay ng 200,000 sa natitira sa mga 42,000 barangays ng Pilipinas. At baka mauulit pa sa pamimigay ng ayuda sa ilalim ng ibang mga programa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ayoko po kasi na ang aking mga kababayan dito ay palagi na lang huli o palagi na lang nakakatanggap ng pinakakonti dahil may di umano'y tampo. Kaya pasensya na lang po sa ating mga kababayan na ikinalulungkot na nabubuksan ang mga issues na ito, pero hanggat hindi maipaliwanag kung bakit hindi isinama ang 84 barangays noong April 24, hindi po natin matitiyak na hindi mauulit ang pamumulitika sa pamimigay ng ayuda. Kaya ako po ay nananawagan sa aking mga kasamahan sa Kongreso, pati na rin ang mataas na kapulungan na magsagawa ng investigasyon patungkol sa pamimigay ng ayuda na may di umano'y diskriminasyon o korupsyon na ito po ay nararanasan hindi lamang dito sa Batangas, kung hindi po sa buong bansa. Kaya ako po ay nananawagan, Kongreso, Senado, mag-schedule po sana kayo ng pagdinig patungkol sa diskriminasyon sa pamimigay ng ayuda para matiyak natin na hindi mauulit ang ganitong klaseng diskriminasyon sa pamimigay ng ayuda muli. Maraming salamat po. So I think that ends our Facebook Live.